So this is our application photo, this one. So ang makikita nyo dito yung mga laging ginagamit na tools. Then next is itong mga nasa taas. Tapos dito is yung quick access toolbar. Dito siya matatagpuan. Ayan. So next is ito. Ito naman, yung tawag dito is yung tabs and ribbon area. Itong mga to. So makikita natin dito yung home na tab, insert, annotate, parametric, view, manage, output, add-ins, collaborate, express tool, and yung featured. Then dito sa home, makikita natin yung panel natin. Then ito yung mga tools na pwede natin gamitin. So mag-start tayo with line. So click natin yung line. Then as you can see, merong specify the first point. If hindi nyo siya nakikita sa cursor nyo, pindutin nyo lang yung function, then F12 para lumabas siya. Then kung gusto nyo naman i-hide, yun din, pindutin nyo para naman ma-hide siya. Dahil hindi naman natin siya gagamitin, so pag nag-click tayo ng line, sinasabi na specify first point. So kung ito yung first point ko, then click natin siya dito. Ito na yung second point ko. Then, ayan, ganito lang makagawa ng line. Ayan, meron ka ng line. Ngayon naman, para naman ma-zoom in, zoom out natin, kailangan meron tayong wheel sa mouse natin. So, yung middle na wheel, ayan, for zoom in and zoom out, yung function niya. Then, kung gusto naman natin na i-drag nang hindi binipindot yung nandito sa navigation, click lang natin yung middle na wheel button. Then, yan, gamitin natin siya to drag the drawing. So, dapat yung mouse dito is merong wheel button sa gitna. Shortcut kasi siya to drag and to zoom in and zoom out the drawing. If gusto naman natin i-select yung buong drawing natin, click natin siya ng ganyan. So, selected na lahat. And if i-deselect naman natin siya, just press the escape key. Ayan. So, okay na. Na-deselect na natin siya. Kung gusto naman natin na may specify na length, click natin yung line. So, yan. Then, mag-type tayo dito ng value. Example, 75. Then, enter natin. Yan. Bali, wait, naglolo ko yung, dapat line. So, kung ito yung line, specify first point, diba? Lagay natin dito 75. Natin. Sorry kasi naka-on pala yung ano ko, yung dynamic input. So, enough ko muna. So, yun. Balik tayo sa line. So, para makapag-set tayo ng length niya, click natin. Then, set lang natin ng ganito. Bale, di ba, line. Then, nakalagay dito, specify first point. Lagay natin at 75.
Then, click natin yung line. Yan. Tapos, enter. Yan na, 75. Tapos, specify the next point. Maglalagay lang din kayo ulit dito ng value, ganun. So, ito, kunyari, ito, 100 yung size nito or yung length. Then, yung ginawa ko naman dito is 50. So, duktungan natin siya. Line. Then, i natin dito para maduktong. Then, i-type natin dito, um, 30. Yan. So, makikita nyo, ito yung line na 30. Ito yung line na 50. Then, ito yung 100. Then, ayan, pwede din pala tayong gumawa ng line na iba-ibang direction. So, kunyari, gusto natin pataas. So, ang gagawin natin is, kunyari, ang gusto kong length is 25. Then, ang direction is pataas. I-enter ko lang yung 25. Tapos, ayan na siya. Makikita natin, ito 25, ito yung 100, ito yung 50, then ito yung 30. Ngayon naman, click ulit natin yung line. Then, kunyari gusto natin na meron tayong set na angle. Kunyari ganito. Ang gagawin natin is yung sign na ganito, then kung anong angle. So, kunyari gusto nyo ng 30 degrees. Yan. So, enter nyo yung 30 degrees. Then, ayan na, 30, naka-automatic 30 degrees na yung angle niya. Di mo na siya mapapalitan. Yan. Ganun lang siya. Naka 30 degrees na yung rotation niya pag ganun. So, ito, yung tawag dito is polar tracking. To open this, pwedeng function F10 or pwedeng i-hover nyo na lang yung mouse nyo dito, then i-click. So, for this, i-specify niya yung angle na gusto nyo. Meron ditong arrow. Click natin to. So, as of now, naka 90, 180 to 70, 360 siya. Pwede nyo i-try to. Kunyari, itong 30, 60, 90, 120. I-click natin itong line. Ay, okay. Yung line. Then, para malaman nyo yung mga angle, mag-click tayo ng ganito. So, as makikita nyo dito sa may polar is yung degree niya is 0. Click natin. Then, pag nakaganito, ang degree is 90 naman. So, pag ganito, naka 30 na siya, di ba? Then, ito, 180. So, yun yung use niya para sa mga um, degree or angle. So, ang usual na ginagamit, itong 90, 180, 70, 360. So, ibalik na natin dito. Another one naman itong functioning or to mode. Function, F8 yung shortcut or pwede nyo din i-click na lang dito para ma-open. So, yan. Try natin siya sa line ulit. Pagka naka-ortho mode, ganito lang siya. Puro 90 degrees yung ano niya. Naka-set lang siya ng ganyan. Hindi nyo siya mako-customize. So, yan. Di ba ganito kapag ka naka-ortho mode? Ngayon, i-off natin yung ortho mode. So, maganda naman. Yan, maka-customize nyo yung line nyo. Pwedeng nakaganon, pwedeng ganyan. So, ginagamit yung ortho mode kapag kayong sa mga drafting ng 2D na ano lang, vertical and horizontal line na restricted. Ganon. Applicable siya sa 90 degrees.
Um, yung dynamic input, kung gusto nyo mapalabas siya, yun nga, pwede nyo rin i-hover dito. Nakikita naman siya. And ang ano niya, yan, F12 yan. Function F12 yung shortcut key. Or kung wala talaga dyan, i-hover nyo yung mouse nyo dito sa three lines. Then, ayan, hanapin nyo dito. Ayan. I-check nyo yung dynamic input. Tapos, ayan, kung gusto nyo pang i-customize, pwede nyo i-check yung iba dito. Depende sa comfortability nyo sa paggawa sa AutoCAD na 2D and 3D. So now, punta naman tayo sa polyline. Try natin yung polyline. So, maglagay tayo ganyan. And enter lang. Or pwede ring escape pag tapos na kayo. Compare natin siya sa line. As you can see, pag sinelect mo yung polyline, isang buuhan siya. Unlike kapag yung line yung sinelect nyo, by ano siya, by point. Ayan. First point, second point, third point, then itong fourth point. Yun yung difference nila. Ito, isahan. Then ito, by parts. Ayun po na naman tayo sa circle. So, click natin ito circle. Then, lagyan natin sa, wait lang. Ulitin natin. So, pag-click natin ng circle, lagay natin yung 100. Yun. Ito siya. Ito na yung radius natin. 100. Click ulit natin yung circle. Click muna tayo ng point. Then, makikita natin dito yung may diameter. Click natin yung diameter. Then, i-insert natin 100 yung diameter. Then, click natin enter. So, ito, dito sa left side, ito yung 100 na radius. Then, itong nasa right side, ito yung 100 na diameter. So, yan silang dalawa. Ngayon punta naman tayo sa rectangle. So, click natin yung rectangle. Mag-click tayo dito. Una is yung input natin dun sa length. So, sa length, kunyari, gusto natin 75. Then, i-click natin yung tab na key. Yung width, gusto natin, sabihin natin 50. Then, click or type in enter. Pwede rin yung enter sa keyboard. Yan. So, yan na. Ito na yung rectangle natin na may specific na length and width. Ang gagawin natin to, para magawa yan, click natin yung rectangle. Then, yan. After that, i-click natin tong fillet. Select natin ng radius. Tapos, kunyari, gusto nating radius is 10. Then, enter. Tapos, i-click natin tong side na to. Then, kung saan natin gusto i-design. So, yan. Para ma-repeat yung command, i-enter lang natin. Click natin to. Then, same as sa kanina. Ayan. Ganun lang siya. Then, enter ulit. If gusto nyo ulitin. So, ayun. Ito naman sa baba. Enter. Yan. Meron na tayong bagong shape, di ba? Yung offset naman, ito, ginagamit siya to make another copy ng object natin, which is geometrically similar, pero meron siyang certain size. So, papakita ko kung paano siya. So, yun. Ito yung offset, di ba? Meron siyang certain size or distance.
Click natin siya. Yan. Then, specify natin yung point. So, sa akin, ang ginamit ko is 4 yung sa point. Then, ilagay natin dito. Bali, from 4, ginawa ko na lang siyang 2. So, ayun. Click natin to. Ito kasi yung ikakopy natin object. So, click natin. Pag i-click natin inside, ayan, makikita nyo ganyan yung itsura niya pag inside. Pag click naman natin outside, palabas naman siya. So, same lang yan din dito. Pag inside, sa loob siya. Then, pag i-click natin or i-hover pa outside, outside din yung pag-offset niya. So, as last part or note lang na double check natin yung ating mga options. So, dito sa ating object snap, importante itong mga naka-check, yung endpoint, midpoint, center, intersection, and extension. Yan, importante yan. Dito yan sa ating object snap, or yung shortcut key dito is function F3. Yun lang, yun yung discussion natin.